May mga bagay din naman talaga na kapag napapagod na tayo, na paulit-ulit na ginagawa sa atin, magiging reason para bitawan sila, di ba? Na kapag hindi na natin kayanin yung mga bagay na binabato sa atin, magiging rason para layuan yung tao na nagbibigay sa atin ng stress, nagbibigay sa atin ng problema, nagbibigay sa atin ng sakit at ihati, di ba? Well, kung isa ka sa mga taong nag-wonder o nag-iisip ng dahilan kung bakit biglang lumalayo ang isang tao sa taong mahal niya, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit gugustuhin ng isang taong nagmamahal na bitawan ng relasyon na pinilit niyang buuin, na pinilit niyang ayusin, na matagal niyang iningatan. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga rason na to, kakapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi! I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para natulungan ka na maging best version ng sarili mo at naibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. I-upload pa natin sa lahat. At ang unang-unang dahilan kapatid kung bakit nagagawang iwanan ng isang tao yung minamahal niya. Bakit pinipili niyang bitawan yung relasyon na kahit gaano pa ito katagal na iningatan? Dahil nararamdaman niya na hindi siya nare-respeto ng taong pinili niya. Tama pa yung narinig niyo. Kadalasan, kaya napakahalaga ng napakahalaga ng respeto natin sa taong mahal natin. Dahil deserve natin na makaramdam nito. Diba? Ikaw din mismo, deserve mo na makaramdam na nire-respeto ka ng taong mahal. Ginagalang niya yung paniniwala mo. Ginagalang niya yung pagkatao mo. Hindi niya binabanggit sa kahit na sino yung sekreto mo. Hindi niya binabanggit sa kahit sino yung kwento ng buhay niyo. Hindi ka niya sinisiraan sa iba. Hindi niya hinahayaan na mawalan ka ng oras sa sarili mo. Binibigyan ka niya ng space at nire-respeto niya yung bawat decision mo. Kung ganun yung pinaparamdam niya sa'yo, paramdam mo sa kanya. Dahil ito yung mga nagiging rason kung bakit napipilitang bitawan ng isang taong nagmamahal yung taong mahal. Dahil kung paulit-ulit mo mapaparamdam sa kanya ito, napapagod yan. Kahit sinong tao napapagod. Ikaw, ako, kahit sino napapagod. Diba? At bakit ba tayo napapagod? Dahil paulit-ulit nang nangyayari o nagagawa sa atin ng mga taong pinipili natin yung mga bagay na alam natin na hindi okay para sa atin. Diba? Yan yung inang rason. At ang ikalawa, kapag ramdam nila na hindi sila sinusuportahan emotionally. Yung support, hindi lang naman yan physically, di ba? Hindi porke nandiyan ka palagi, mararamdaman na ng partner mo na present ka sa tabi niya, di ba? Minsan kasi nandiyan tayo sa tabi nila pero wala tayo mentally sa tabi nila, di ba? Yung tipong katabi ka nila, pero nagsiselfon kayo, presensya mo at yung impact mo nasa ibang bagay, di ba? Na kahit na umiiyak na tong partner mo, kahit na feel down na tong partner mo, kahit na napakaraming problema na tong partner mo, hindi mo nakikita. Dahil nga, wala ka sa tabi niya emotionally, nasa tabi ka niya physically, but nasa ibang yung attention mo. At yun yung dahilan, usually, na naging ng pag-alis, ng paglayo ng loob yung taong mahal mo sa'yo. Diba? Na kahit gaano ka kanila kamahal, kung ulit-ulit itong nararanasan, papagod din sila, nahihirapan din sila. At pwede maging reason yan para bitawan ka nila. Okay? At ang ikatlo, walang physical intimacy. Wala na yung hug, yung back hug na dati yung ginagawa. Wala na yung comfort sa mga kiss nyo. Diba? Wala na yung pag-iingat mo sa kanya na tumabi siya sa daan kapag nasa labas kayo or in public kayo, di ba? Yung pagiging gentleman mo. Okay naman, wala na yung pag-iingat mo sa kanya bilang partner niya, di ba? Hindi mo na naipaparamdam sa kanya na mahal mo siya sa pamamagitan ng mga kiss mo, ng mga hugs mo, di ba? Na kailangan sa isang relasyon. Hindi lang naman yung make love yung kailangan natin sa isang relasyon, di ba? Kailangan din natin yung mga slight touches, di ba? Yung mga katulad ng kiss sa forehead, di ba? Holding hands, di ba? Kailangan natin yan para may paramdam sa partner natin na nandito tayo talaga sa tabi nila at present tayo na nasa tabi nila, di ba? Kasi yan yung mga posibleng reason. Kung hindi mo na nagagawa yan sa relasyon mo, yan yung mga malaking dahilan kung bakit nagagawang bumitaw ng isang taong nagmamahal, taong pinili nila. Kahit gaano pa nila ito katagal kasama, kahit gaano pa nila ito katagal minahal, di ba? Proceed tayo sa ika-apat, which is kung hindi niya nararamdaman na napapakinggan siya. Siyempre, ikaw at ako, tao tayo. Gusto natin na may nakikinig sa atin, may bukas na tenga, bukas na isipan na nandiyan sa tabi natin para sa atin, di ba?
At napakahalaga nito sa relasyon. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa relasyon yung dalawa. Dahil ito yung magiging dahilan para mapatatag yung pagsasama mo. Yung deep talk, diba? Yung handa ka makinig sa kanya, at syempre, handa rin siyang makinig sa'yo. Pero naman kung may isang tao na hindi napapakinggan sa isang relasyon, feel niya na parang dinidisrespect na siya. Binabali, wala mo yung nararamdaman. Once na maramdaman niya to, garantisado kapatid, magiging dahilan yan para bumitaw yung taong matagal nang nag-iingat sa relasyon mo. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Which is, kapag nararamdaman niya na hindi na siya kailangan, syempre, bilang social being, gusto natin nararamdaman na kailangan tayo ng tao. Pinili natin makasama, di ba? Hindi po kapag wala tayo, hahanapin tayo, manimiss tayo, di ba? Hindi po hahabulin tayo, gugustuhin tayo, pipiliin tayo over and over again, di ba? Kasi yun yung mapaparamdam sa kanya na mahalaga siya sa'yo, mahal mo siya, yung kailangan mo siya, di ba? Ngayon kung hindi mo na ipaparamdam niya sa kanya at napapadalas mo na itong nagagawa, huwag ka magulat kapatid kung bigla na lang siyang bibitaw sa relasyon. Bigla na lang siyang iiyak sa harapan mo at magsasabi ng pagod na siya. Ayoko na. Tigil na natin to. This is enough. Kasi ikaw yung nagparamdam sa kanya. Or posibleng kulang kayo sa pag-uusap. Kaya napaka-importante ng deep and meaningful talk sa relasyon. Para maramdaman nyo kung ano yung mga pangangailangan ng isa't isa. Yung mga bagay na hindi nyo pa nabibigay sa relasyon nyo ang dalawa. Okay? Proceed tayo sa ika-anim. Last but not least kapatid. Ika-anim na bagay na nagiging dahilan para bumitaw ang isang tao sa isang relasyon. Iwanan ng isang tao yung relasyon na matagal niyang iniyakan. Kapag wala na yung emotional connection, ito na, wala na yung nararamdaman yung dalawa sa isa't isa. Hindi mo na napaparamdam sa kanya na mahalaga siya sa'yo, na mahal mo siya, na gusto mo siya makasama sa mahabang panahon, na lagi siyang kasama sa pangarap mo, lagi siyang kasama sa mga dasal mo, lagi mong ginugusto na safe siya, okay siya. Yung tipong physically there ka, pero hindi ka emotionally there. Yung okay kayong dalawa, pero parang ang layong-layo na ng nararamdaman niya para sa isa't isa. Kapag yan yung nararamdaman ng isang tao sa taong pinili niya, kahit gaano pa katagal tong relasyon na iningatan niya, malaki yung chance na ma-breakdown, masira, ma-dissolve yung pagsasama na matagal niyang iningatan. And I hope isa ka sa mga tao na hindi nakakaramdam ng mga ganitong pakiramdam. So, syempre, yung sa partner mo, kung may partner ka ngayon, huwag mo ipaparamdam itong mga bagay. Huwag na huwag mong hayaan na maramdaman niya. Dahil ito yung magiging trigger para bumitaw siya sa relasyon mo. I hope enlighten yung isipan nyo, nabigyan kayo ng idea sa mga tips na binigay ko, sa mga reasons na narinig nyo dito sa video na to. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kanilin ko na mga support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ganito na i-upload pa natin sa inaharap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood and I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and protect you always.